Gusto ko munang magpasalamat kay Pastor Kibuloy. Yung sa Hong Kong, asan ba yun na venue? KOJC yun. Palakpakan po natin. Doon po ako tinanggap ni Tatay Digong dahil inimbita po ako ng mga OFWs and especially ng KOJC. And yung venue po, ang KOJC din po yun. So talagang ang laki ng utang loob ko kay Pastor Kibuloy. Dahil doon, ako po in-absorb sa PDP Laban. Si Pastor Kibuloy po, ako'y talagang parang lumaki na kay Pastor Kibuloy. Hindi man talaga ako regular na nag-a-attend sa Kingdom, pero sa TV po, parati. Noon, teenager pa po ako, kasi born again po din ako. Pero parati ako manood doon kay Pastor. Tapos pagdating ko sa simbahan namin, magkikwentuhan kami ng mga young people doon. Napanood nyo, ang ganda ng preaching ni Pastor. Kung nanonood si Pastor ngayon, Pastor, I really love your preaching sa Good Samaritan. Ang ganda ng preaching. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang preaching ni Pastor. Ibig sabihin, ako po'y na-shape sa mga preachings din ni Pastor Kibuloy. Doon sa isang preaching ni Pastor, sabi niya, nagbisaya. Kinsa may bisaya dire? Oh. Ningon siya, magbisaya sa ako, ingon siya. Sa una kaniron kasagbutan, moabot ang panahon mahimo ning syudad. Ibig sabihin yung labas po ng simbahan ninyo, ano lang po 'yun? Grass lang po 'yun. Damuhan. Pero sabi niya darating ang panahon magiging syudad. After ilang years, yung damuhan sa labas naging airport. Tapos nagkaroon ng malaking Coliseum. Talagang totoo ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan ko, may anointing si Pastor Kibuloy sa progress. Palakpakan naman natin. May anointing siya. Kung ano ang hinahawakan ni Pastor Kibuloy, lumalago. Amen ba? Kaya huwag niyong kalimutan, number 53 sa balota.